Isang mapagpalang gabi po sa atin mga kapatid. Nandito na naman po tayo ngayon sa araw ng Miyerkules na kung saan ay prayer meeting sana, ngunit ngayon ay question and answer, kaya napakahalaga po ito sa mga anak ng Diyos na ang katanungan na mga hindi naunawaan po ay kailangan ay masagot. Itanong po sa aming lingkod na pastor, at naniniwala kami na ang Panginoon ay magagabay sa Kanya upang masagot ang aming mga katanungan. Kaya sa gabing ito, bago po tayo mag-umpisa, ay aawitan natin muna ng isang awitin ang ating Panginoon. Kaya magsitayo po tayo, mga kapatid. Kaya awitin po natin ang kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinabuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa ating magmamahal. Ama namin makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo kahit kami po ay hindi tapat minsan sa iyo, ngunit ang katapatan mo ay nanatili, Panginoon. Kaya una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga biyaya na ibinigay mo po at ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat sa ibinigay mo pong kalakasan at mga pagpapala, Panginoon. Kaya amin din pong naalala ang sinabi ng Panginoon, Hesukristo, na ang lahat lamang na malinis na puso, Panginoon, ay yun lamang ang makakakita sa iyo at makakaramdam. Kaya hinihiling po namin sa gabing ito, linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon, para makaabot ang aming mga panalangin sa iyo at ang aming mga kahilingan. Kaya Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala na hindi po namin sinasadya. Panginoon, na ikaw lamang ang nakakaalam. Ang mga lihim namin, Panginoon, na mga kasalanan na ikaw po ang nakakakita sa aming ibuturan ng aming budhi. Patawarin mo po kami, Panginoon. Palagi mo po kaming linisin sa iyong
sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya hiniling rin po namin, Panginoon, na ang aming pastor, Panginoon, ilagay mo po sa kanyang puso't isip, ilagay mo po sa kanyang bibig ang mga kasagutan kung ano man po ang katanungan na hindi po namin maunawaan. Ikaw po ang maglagay, Panginoon, sa kanyang bibig na masagot niya po ang aming mga kasagutan. Sana po, Panginoon, huwag po ang kanyang kaalaman ang aming makita, kundi ang iyong karunungan na nagmumula sa iyo. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Ilagay mo po sa kanyang bibig na ang kapangyarihan na salita, Panginoon, ay nanggagaling sa iyo. Bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng isang mapagpakumbabang puso upang ang kanyang lahat na sasabihin ay hindi po namin pagdududahan, bagkos hindi po ang kanyang mga karunungan, ang kanyang kaalaman ang aming makita, kundi ang karunungan nagmumula sa iyo. Kaya magbanal, basbasan mo po kami. Hinihiling ko rin, Panginoon, na kami po ay bigyan ng lubos na kaunawaan. Kaya ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami. Kiniklaim namin na ngayon po ay nasasagot na ang aming mga panalangin at ang aming mga tanong, Panginoon. Ito po ay aming dapat na maunawaan. Kaya ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Purihin po ang Panginoon. God is good and He is faithful. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos, and it is question and answer. So, you can ask your question and we will seek the answer through the word of the Lord. Ang sabi po ng Biblia sa John chapter 5 verse 39, saliksikin nyo ang kasulatan at doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Sinabi rin po doon sa John chapter 8 verse 32, know the truth, and the truth shall set you free. Amen. At sa ating pagsasaliksik, sa ating pag-aaral, sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, laging sinasabi that let us learn to us the 5 W's and 1 H's kung atin tayo po mag-aaral sa salita ng Diyos. Pero may mga katanungan pa rin tayo na kung minsan ay hindi natin ito kayang sagutin sa sarili natin. So we need to answer through the word of the Lord. Kung ano po yung mga kaya natin. So, is there any... Sino po ang unang tanong o may tanong na po ba mula sa ating mga nanonood sa ating chat box? Okay. Meron na po bang mga katanungan? Matagal tayo. Wala tayong question and answer nung April. April pa pala, no? Okay. Anong March yata, wala tayong question and answer. So, today is, we will have the question and answer. Okay. Meron po mula sa congregation. Wala pang technical committee? Any question from the congregation? Okay. Ang kaligtasan ay pag tinanggap natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior, we will be saved. Ang tanong, ang gantimpala ba ay para ba sa lahat? Actually, ang gantimpala ay ibibigay sa mga tapat na anak ng Diyos. Ibig sabihin niyo sa mga ligtas. That's why in 1 Corinthians chapter 5, verse 10 to 12, ay meron doon yung tinatawag na bima judgment doon sa trono ni Kristo. Tingnan natin. At doon tatanggapin ang... Okay.
1 Corinthians, chapter, okay, 1 Corinthians, chapter 8, okay. Ano sinabi ko? Chapter 8 ba? Okay. Okay, hindi ata doon. Okay. Okay, dapat di ata doon. Okay. First Corinthians. Chapter 3, I should say. Doon po sa chapter 3 ng 1 Corinthians, magkikita natin doon. Sabi niya rito, okay. Basahin po natin, magsimula tayo sa 14. Okay. Basahin ko po sa inyo. Sabi magsimula na tayo sa 9. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos at ang gusali ng Diyos. At sabi niya rito, ayon sa biyaya ng Diyos, ibinigay sa akin na tulad ng matalino ng kapagtayo, nang inilagay ko ang pinagsasaligan, iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang naglagay na ito ay si Kristo. Dapat kung sino man ay nagtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga malagang kahoy, at bato, kahoy, tuyong dayami. Sabi niya rito sa 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa mga gitan ng apoy, inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Sabi niya rito, kung ang gawa ng sinuman ay manatili na kanyang itinoy sa ibabaw niyon, siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinuman ay nasunog, ay malulugi siya, ngunit siya at kanyang sarili ay maligtas, gayon may tulad ng pamagitan ng apoy. So, ibig sabihin, okay, lahat po ng mananampalataya ay haharap doon sa harapan o sa judgment set of Christ, sa Bema Judgment na tinatawag. Doon makikita natin na doon po ay mahuhusgahan ang bawat gawa natin. At kung ito ay ginawa o dadaan sa apoy at ginawa ito para sa kaluwalhatian at kapurihan sa Panginoon, sabi niya doon, talagang magagantimpalahan. Ngunit pag hindi ito gawa sa kahoy, dayami, at madaling masunog, sabi niya doon, ibig sabihin, kalugihan, walang gantimpala, ngunit maliligtas. Okay? So lahat ng tumanggap sa Panginoon maliligtas. Madagantimpala is how you spend your life in this life. Paano ka namuhay bilang isang Kristiyano? Paano ka maglingkod sa Panginoon? Anong mga ginawa mo para sa Kanya? So hindi po tayo gumagawa para hindi magantimpalahan. Kaya nga po sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, be steadfast, always abounding in the work of the Lord, know that your labor is not in vain. Dahil sa Galatians chapter 6, sabi niya doon, sa verse 9, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti at sa kapanunan kayo ay tatanggap ng gantimpala. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, doon po makikita natin may gantimpala ang bawat ginagawa natin. Hindi man tayo ma-appreciate ng tao sa mundong ito. All the things, hindi man nakikita ng tao, hindi man napapansin ng tao, ng kapwa natin, yung mga ginagawa natin. Ngunit sa harapan ng Diyos, ito ay naka-record. And when we will stand at the judgment set of the Lord, doon natin makakamtan ang bunga ng ating pagpapagal, gantimpala sa ating
mga ginagawa. That's why in Revelation, mayroon pong awit noon na sabi ko, bakit kaya ganun yung awit na yon? Sabi doon, the 4 and 20 elders, sabi niya doon, kneel around your throne in Revelation chapter 14, casting forth their crown at your feet. Diba? Sabi niya doon, ang 24 na matatanda ay nakaluhod sa harapan ng Diyos and kanilang inilalagay sa paanan yung mga korona. And I am questioning, ano kaya ito? And when I studied it, the 4 and 20 elder represent the 12 tribes of Israel and the 12 apostles. Meaning to say, lahat po ng mga lingkod, the righteous, will be rewarded, but the reward will be used to give glory, to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? Ano pa po? May mga tanong pa po kayo? Young people. Okay. Yung palang sinabi ko kanina yung judgment seat of Christ ay matatagpuan sa Romans chapter 14, verse 10. Sabi niya rito, ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharapan sa hukuman ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Okay. Sa judgment or set of Christ. Okay. So there are many judgment in the Bible. Okay? The judgment of the righteous and the judgment of the wicked. The judgment of the righteous is to receive reward that will give glory to the Lord. And the judgment of the unrighteous to receive the punishment. Okay? Receive the punishment. Receive yung kaparusahan. So magkaiba, mahuhusgahan ang mga mananampalataya para tanggapin ang gantimpala. Ang hindi mananampalataya mahuhusgahan para tanggapin ang kaparusahan. Okay. Kaya maganda po, mananampalataya ka. Puri mong Panginoon. Amen. Next. Merong tanong? Oh. Meron? Okay.
Okay. Sa congregation, napinintay natin, hindi na makapag-con yung tanong doon sa online, sa chat box. Okay. Wala. Okay, you can send your question sa ating chat box. Meron ba? Okay. Sa chat box natin, yung mga nasa online, kung gusto nyo magtanong, just message us sa ating chat box. Okay. Panoorin ko na lang daw. Saan ba yun? Okay. Ano po ang opinion ninyo sa mga Kristiyanong umiinom ng alak? Okay. Okay. Ano po ang opinion niyo hinggil sa mga inom? Okay. Alam niyo po, sinabi po ng Bible doon sa Galatians chapter 5. Basahin po natin. Okay. Galatians chapter 5. Chapter 19 to 21. Maliwanag doon. Okay, sabi doon. Okay, Galatians chapter 5 verse 19 to 21. So kung basahin sa inyo. Hindi may kakaila sa inyo ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang Biblia nang sumagot, di ba? Nandun yung mga gawa ng laman. Sa 21 sabi niya, pagkainggit, pagpatay at paglalasing. Walang humpay na pagsasaya. Okay? At mga katulad nito, ano bang katulad ng paglalasing? Mga bisyo. Okay? Na hindi nagbibigay kalulatian sa Diyos at nakakasira sa ating katawan. Dahil ito ay templo ng Diyos, ay, ang sabi doon, hindi kailanman, ang maliwanag yung sinabi niya na, hindi kailanman makakapasok sa karya ng Diyos. Kaya nga, ang isang Kristiyano, pag sinabi ang Kristiyano talaga siya, tumanggap sa Panginoon, ay binabago ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi ng Bible, if anyone is in Christ, is a new creation. All things pass away. Behold, they become new. Kaya sabi sa Episo, wag na kayong maglasing ng alak, kundi mapuspos kayo ng banal na Espiritu. So sa pananaw po ng Biblia, ang paglalasing, at ano bang paglalasing? Pag-inom ng alak. Di ba? Pastor, konti lang naman eh. Alam mo yung kanta ng laklak? Yung kanta ng laklak. Nagsimula sa patikim-tikim. Tama yun. Hindi naman nagsisimula na lasinggero kaagad. Nagsisimula yan sa patikim-tikim. Hanggang sa laklak na siya. Okay, so ibig sabihin, kaya nga may tawag pa eh. May tawag pa sa mga manginginom. Sunog baga. Ang sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 3, verse
16. You are the temple of God. Itong katawan natin ang templo ng Diyos. At sinasabi doon, sino mang sisira sa templo ng Diyos ay, anong sabi doon? Mapaparusahan. Sisirahin ko rin. So makikita doon na mga kapatid, ang pag-inom ng alak ay hindi po gawain ng isang tunay na mananampalataya. Okay. Pati paninigarilyo, sabi yung kaakibat kagaya nito. At ang sabi ng health, di ba? Cigarette smoking is dangerous to your health. E anong sinisira mo? Yung health mo, yung templo ng Diyos. Okay. Kaya, nandun na, kaakibat nito. Kaya nga po, sabi ng gusto po nila, letra por letra na makita na bawal ang manigarilyo. Pero makikita mo na lang sa Galatia, in-implied na dun eh, mga katulad nito. Eh, ano bang partner ng paglalasing? Paninigarilyo, di ba? Ano ang epekto nito sa katawan natin? Eh, templo ng Diyos ito. Okay, so, yun po. At naapektuhan nito ang kabanalan natin. Okay, next. Okay. Pwede bang magpatato ang Kristiyano? Okay. Mayroon sa Leviticus, di ba? Sa Leviticus talagang bawal patatakan. Sa New Testament, wala kasing sinabi ito. But it is a so-called gray areas. Ngunit sa aking pananaw, sa aking sariling pananaw at ayon sa Biblia, bakit ka magpapatato? What is the purpose? Ano ang motibo mo? Ano ang layunin mo? Kahit tanungin, pag magpatatato ba ako, magbibigay kaluwalhatian po ito sa Diyos. Mas makaling sabihin mo, ang ilalagay ko naman ay Jesus. Okay. Kung at ang motibo mo ay para paluwalhatian ng Diyos dyan, then who can question you? Pero sa akin, bakit kailangan pa? Diba? Noon kasi, ang tattoo ay nagpapakita ng kasalanan nung una. Ang mga pag parang galing sa bilangguan ng mga may tattoo. Ngayon ginagawa ng arts. Okay. Arts na. Tinatatuan. Kaya nga tinatatuhan nila. Pero, ang Kristiyano ba ay dapat? Sa akin hindi po. There are times na meron pa akong sinalihan kasama sana ako doon. So, yung guardian, and I was recruited, I was oriented, na-orient na ako. At magkukan na. Yung pupunta na ako ng Ilocos para tatuhan ako kasi may tatong mga yun eh. May tato dito, may tato. As a sign of the brotherhood. Pero I was convicted na hindi pumunta. Bakit ako magpapatato? What is the ano yung motibo? Ano yung purpose? So nagtanong ako. Then I was not convicted and I was not led to go. Hindi na ako nagtuloy. Okay? Pero yung pananoy ba pwede? Hindi naman ito nakakapit. Para naman sa kan. Okay. Gray areas. Sa aking pananaw, ang Kristiyano, tanungin niyang kanyang sarili. Anong layunin? What is the purpose? Okay. Para, bakit ka magpapatato? Kung pumunta tayo that is the so-called gray areas liberal answer. But we go to conservative natasagot. Kung Kristiyano ka na, sa konserbatibong pananaw, hindi dapat. Okay? Kaya lang, nagkukan tayo doon sa Bible sa New Testament, wala tayo mabasa. Pero kung bibigyan natin ng implication, templo pa rin ng Diyos ito. Bakit marurumihan ang templo ng Diyos? At anong itatato mo dyan?
Sa Bible, mayroong sinatawag na, ang tato kasi parang tatak, di ba? Sa mga anak ng Diyos, tatatakan sila ng Espiritu Santo. Yung sa demonyo naman, 666. Yung ba tato sa katawan natin, tato ba ng Espiritu Santo? Yung tato ng 666, ang may tuturing na ganon. Actually, yung Ephesians chapter 1, verse 13, sabi niya kasi doon, naselyuhan na kayo ng selyo ng Espiritu Santo. Zeal of the Holy Spirit, na meaning to say, you have been saved, naselyuhan ka na para sa kaligtasan, natatakan ka na ikaw ay ligtas. Pero yun ay tatak ng Espiritu Santo. Ay ano yung tatak na yun? Tatak sa buhay mo yun, that you are being led by the Holy Spirit of God. Kaya nga, pagkunikin mo, paano mo masisigurado na ikaw ay anak ng Diyos? You are led by the Spirit of God. Amen? Yun. Kaya sa akin, sabi ko nga, I am not condemning those who have tattoo. Hindi ko rin sinasabi na, para sabi ko, sumagot ako, ang tanong lang, bago gawin yon, what is your purpose? Pangalawa, magbibigay ba? Magbibigay ba ng kaluwalhatian sa Panginoon? O gaya-gaya ka lang? Ito ba kaya ay hindi pakikaayon? Hindi kaya pakikaayon? Kasi ginagawa ng mundo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2, ano sabi doon? Offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, a spiritual act of worship, and do not be conformed to the pattern or the system of this world. Ang sistema ng mundo, ganun pwede lahat sabi ko nga, kung sa konserbatibong sagot ko dyan, pakikaayon. Hindi. Okay. Pero sa liberal kong sagot, tanungin mo na lang yung sarili mo. Ano? Bakit ako magpapatato? What is the purpose? Kung pangalan mo nilagay mo. O nga, ano ang purpose mo? Bakit pati pangalan mo nilagay mo doon? Nilagay mo dyan, Imelda. Di ba? What is your purpose? Para makita nila ang pangalan ko. Saan ako pumunta, hindi na nila ako talagang sino ako, nandun na. Okay. Yun nga. Yung tanong lang what is your purpose? Pangalawa, magbibigay ba ito ng kaluwalhatian sa Diyos? Kasi sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, 3:17 tama ba yun? Whatever you do, in words, in work, sabi doon, do it for the glory of God. Pag nagpatato ka for the glory of God, sigurado ka ba talagang gusto mong luwalhati ng Diyos? At paano kayo maluluwalhati ang Diyos? Siguro, sa mga siyudad at liberal countries, parang okay na yon, open na yon. Walang bearing sa kanila. Pag pumunta ka sa probinsya, Kristiyano ka dapat to. Anong sasabihin doon? Kunyan, galing sa Muntinlupa yan. Di ba? Punta ka sa kanya. Kaya nga, sabi ko, tignan natin ng maigi kung paano natin gawin yan. Ang basehan natin, let us ask question. What is our purpose? Okay? At pangalawang tanong, nagbibigay ba ito kaluwalhatian sa Diyos? Okay. Ano to? Ang tanong, I see from Sister Shari Gelkyok, Algeria. Okay. Good. Sister Shari pala ito. Iba yung pilyedo, yung Algerian kita ko. Good evening, Pastor. Tanong ko po is, bakit po ganoon, Pastor? Kahit pong anong gawin ko, nagbabalik loob po ako, pero ang utak ko may gumugulo po, Pastor. Ayan. Kaya nga, ito'y nararanasan natin. Ako naranasan din. Ito yung tinatawag na struggle in our mind. Kaya nga tinatawag na ang mind natin ay battleground. At pinapatunayan lang nito that we have the so-called free will. Okay. Nasabi rin ito na Apostol Pablo, may mga gusto akong gawin na hindi ko nagagawa at may mga ginagawa ako na ayoko sanang gawin. Ang tanong, gusto ko nang magbalik loob pero ako ay, pag-ikon nga natin, ako ay
May gumugulo. Because the devil will hinder, gusto niyang ihinder ka eh. Anong gagawin niya? He will inject thoughts to your mind. Ayaw ng diablo, ng kaaway na magbalik loob ka sa Panginoon. Kaya anong gagawin niya? Gagawin niya lahat ng kaparaanan. At isa sa gagawin niya, he will inject thoughts to your mind para hadlangan ka lamang. Kaya, ibig sabihin nito, the devil doesn't want you to get closer to the Lord kasi pag naging get closer ka na sa Panginoon, wala na siyang hawak sa iyo. Anong gagawin natin? Let us trust and let us look unto Jesus. Amen. Siya ang natin. Ilagay natin na kaya natin pagtagumpayan yon. Kaya nga, balikan ko, yung punta na ako sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Sabi niya doon, I beseech you therefore, my dear brethren, that offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God as your reasonable act of worship. Verse 2, do not conform to the pattern of this world. Ano sabi doon? Do not conform. May sumunod doon eh. But be transformed by the renewing of your mind. So doon sa pag-aalay at pagbabalik natin sa Panginoon, pag inialay natin ang sarili natin doon, hindi lamang po itong emosyon natin. It involves the mind. Ano sa? Be transformed by the renewing of your mind. So, ibig sabihin, ialay mo sa Panginoon, pati isipan mo, buong pagkatao mo. Purihin po ang Diyos. So, kay Sister Sheila, that is the hindrance of the devil. The devil is trying to hinder you to get closer to the Lord. He will inject thoughts or do things that will hinder you in getting closer to the Lord. At paglabanan mo yan. At ilagay mo sa sarili mo, greater is He that is in me than he that is in the world. That is in 1 John chapter 4, verse 4. Huwag kang mag-alala. You can do all things through Him who will strengthen you. Kaya dapat lang ilabanan mo yan. Sabi mo, Panginoon, I am now offering my life to you. The devil is trying to hinder me. Okay, thank you. Okay, so yun po yung kasagutan ko doon. Mayroon pang isa dito. Good evening. From Brother Oscar. Okay. Good evening. Ask ko po sana, Pastor, ang mga opinion mo regarding sa flat theory, especially they are using Genesis chapter 1 verse 6. Ang earth ay flat at hindi bilog. Yun daw ang para bang tingnan nga natin. Okay. Genesis 1:6. Parang indirect question ito. Is the Bible and science contradictory? Kasi the science teaches that the world, the earth is, ano ba? Oy, estudyante, ano? Anong earth sa pinag-aralan ninyo? Bilog ba? Okay. Ang earth ba ay bilog? Okay, 1:6. 1:6. Anong sabi doon? Nasaan na? Sinabi niyo, magkaroon ng kalawakang naghahati sa tubig upang ito'y maghiwalay at nangyari. Now, Genesis 1:6 ang tinutukoy dito is not the earth.
Let us study. Genesis 1:6 ba yung sinasabi? Genesis 1:6 ay hindi yung mundong tinatawag to. Yung paghihiwalay, it is kalawakan ito. Okay. Hindi po yung earth ang tinutukoy dito. Yung paghahati ng tubig sa kan, it is earth. Hindi earth. It is kalawakan. Basahin po natin Hindi ito yung earth. Hindi pa ito ang earth. Okay. Verse 6. Tingnan natin. Kasi 6 yung ginamit. Sundan niyo ako. Okay. Verse 1 and 6. 1:6. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang naghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari, ginawa ng Diyos sa magitan ng kalawakan ang nasa itaas na tubig at nasa ibaba. Okay? So, sabi niya rito, verse 7, langit ang tinawag sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. So, it is the second day, in verse 6, ang nilikha dyan ay yung kalawakan. At tinawag itong heavens. Okay? So, hindi naman pa yung earth ito. Doon pa sa unang sa sumunod na verses, yung earth. Ika-apat na, kalawakan, ikatlo. Okay. Ikatlo. Okay. Kasi ang una, tingnan natin ang ayos ng creation. Una, lights. Let there be lights. Okay. Kaya nahati ang araw at sa gabi. Pangalawa, kalawakan. Pangatlo, earth. Panglima, okay. Pang-apat, panglima. Kaya nga, ang ganda ng ayos Tignan nyo, pag-aralan nyo mabuti. Pero doon sa kanya yun, let us go. Sa flat theory, na sinasabi nila ang mundo raw ay flat. And they are basing it on the creation, on Genesis. Actually, gusto lang nilang pag-awayin ang Bible at science. That science contradict the Bible and Bible contradict science. Hindi po. Science will prove that the Bible is true. Okay. Sinubukan na po ng mga expedition. Kasi sa pag-aaral natin, di ba? Who discovered America? Columbus. Si Columbus na-discover niyang Amerika, pero ang purpose niya, gusto niyang patunayan na ang earth ay flat. Pero hindi naman siya nakakarating doon sa hangganan nito. Patuloy lang siyang naglalakbay hanggang marating na ang Amerika mula sa pinanggalingan niyang Europa. So makikita natin na doon pa lang bilog ang mundo according to the study of our astronomy in science. And astronomy will not contradict the Bible because astronomy will contribute to the ano yan? Okay, the four corners of the earth. Okay, that is symbolical, brother. Okay, that is symbolical, not literal. Okay, symbolical yan. The four corners of the earth in 7:1 and 20 verse 8. That is symbolical. Hindi yan literal na nasabihin natin, dahil dito, ibig sabihin may corner, kaya parisukat ang mundo. Hindi. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nun. Okay. Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Okay. Persisting the directions. Okay. That there is north, south, west, and east. Okay. Next. Pag binasa kasi natin yung buong Job, di ba yung sagot ng Panginoon doon, pinaliwanag niya kay Job na sinong tao ang makakaalam, di ba? Kahit sisirin mo hanggang ilalim ng lupa, hindi mo malalaman. At kahit anuman ang laki at lawak ng mundo, sino makapagpaliwanag? Paano po natin paniniwalaan ang mga nagsasabi na flat at bilog ang mundo? Dahil sa banal na aklat ay wala ang taong makakataros kundi ang Diyos lamang, di ba?
Kasi kung alam niya yon, hindi na natin kailangan ng Diyos. Okay. Okay. Thank you for that. But actually, those theories, okay, lumalabas ang mga theories na ito, just na gusto nilang paglabanin ang siyensya at ang Biblia. Meron pa nga lumalabas. Ano ba talagang gumagalaw? Ano ba talagang gumagalaw? Yung araw o yung mundo? According to science, sabi nila yung mundo. Sabi naman ng Biblia, ayan sa Biblia, di ba nanalangin si Joshua? Ano panalangin ni Joshua? Tumigil ka, araw. Oho. O, di yung araw ko, sabi ng Biblia, hindi, kasi si Joshua, hindi pa niya napag-aralan noon ang, yun lang, sagot noon. Di ba? Oo, kaya, according to our study, the earth is moving in his own axis. At tignan niyo yung pagkilos niya in the universe, even the planets in the universe, according to the studies, makikita natin how great is our God. Amen? Okay. Pinaglalaban lang nila ang siyensya at saka Bible. But actually, there are many scientific findings that confirm the archaeological artifacts and confirm the truths of the Bible. Purihin po ang Panginoon. Okay. Next. Okay. Last 3 questions. Revelation 7. Lalabas, sabi niya naman doon, ang Antikrist, dadayain niya mula sa 4 na sulok. Sabi nila, parisukat ang mundo. Okay. Is the Israel today the Israel of God? Okay. Issue yan, di ba? Sabi niya, mayroong mga nasusobrahan na. Sad to say, sometimes, pardon me, kung minsan, dahil because of the Genesis chapter 12, na whosoever bless Israel will be blessed. Whosoever curse Israel will be cursed. But it was being abused. Ang tanong, is Israel today is the Israel of God? Yes. Okay? God allowed them to have the diaspora, na nagkawatak-watak sila, napalaya sila sa kanilang sariling lupa. Ngunit muli silang bumalik sa kanilang sariling lupa. At lahat ba ng mga ito, Israel of God, okay, bayan ng Diyos, ang Israel. God-chosen nation. But not all Israel will be saved. Okay? Hindi lahat ng mga Israelita ay maliligtas. Pastor, ibayan ng Diyos. Hindi lahat. Okay? Hindi lahat. They are called. Parang tao. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? So, yun yung tingnan natin. Paano natin makikita na ang Israel? So, ang sagot ko, yes, the Israel today is the nation of God. But, not all Israelites will be saved. Ang puntos dito, Pastor,
how can I bless Israel? Then you pray for Israel. Hindi naman yung, ako, pangarap kong makapunta sa bansang Israel. Pero yung makapunta ka, kung maging obsessed ka na masyado, na para bang yung pagpunta mo sa Israel ay, at pagkukan mo ay yun ang magliligtas, ay para bang yun na ang laging kuan mo. Hindi po. Maging balanse tayo. Once sa akin, na pag nakapunta ko ng Israel minsan, okay na sa akin yun. Pero yung magiging sakripisyo na lahat na, para bang ina-idolize mo na, that is wrong. Because only God must be worship. Okay. So sa akin, paranaw ko doon, yes, we will bless Israel. Amen? How? By praying for them. By not cursing them. Whosoever bless Israel will be blessed. Pero yung magiging parang pilgrimage mo na lagi, pumunta sa Israel para lamang pinapakitang pinibless mo, hindi. Hindi po yun ang sinasawag, ang gusto, ibig sabihin nun. Okay? Paano yung mga hindi nakapunta sa Israel? Hindi sila blessed. So, ganun lang po yun. Sa akin po, kung may pumuntang Israelita dito sa bansa natin, inibless mo, you will be blessed. Purihin mong Panginoon. Amen? Yun lang yun. Okay. Pastor, how does Holy Spirit move? Now, how does Holy Spirit move in our life? Maliwanag po, doon sa John chapter 15, He will convict us. Kinukonvict niya tayo. He lead us. And Romans chapter 8, verse 16, ginagabayan niya tayo. He inspired us. He illumined us. Nandun po, yung pagkilos ng banal na Espiritu. How does Holy Spirit? Doon po sa Espiritu natin. Pag ikaw ay Kristiyano, the Holy Spirit will dwell in your spirit. Kaya nga, ganito po, sa mga hindi mananampalataya, paano kikilos ang Espiritu Santo sa kanila? Kukonbiktahin niya sila sa kanilang kasalanan. Sa mga mananampalataya, paano kumilos ang banal na Espiritu? Gagabayan ka niya. He will lead you to the truth. Okay, basahin nyo nga yung Romans 8:16, nakalagay doon, those who lead by the Spirit are the child of God. Maliwanag doon. And ang trabaho, paano nagbumong Espiritu sa mga mananampalataya? He will witness to your spirit that you are a child of God. So, dalawa po yun. So, hindi mananampalataya, ikukonvict niya sila sa kanilang mga kasalanan. Okay, yun po yun. Next, Kathleen Garcia yun. Last. Kaya nga mapalad din tayong Pilipino eh. Bakit po? We bless Israel already. The nation of the Philippine nation or the Republic of the Philippines, if you know our history, alam niyo po ba na nagkaroon po ng eleksyon doon sa mga nations, sa UN before, that was 1948, if my memory served me right in my history, sa aking pag-aaral natin sa history, di po ba nagkaroon po ng pagdidesisyon ang UN kung papayagan na ang yung mga Israelita na bumalik sa kanilang lupain sa Palestine. Kaya nga Palestinong kalaban ng Israel ngayon, di ba? Kasi sabi nila, nag-occupy ito sa aming lupain. Pero bumabalik lang sila, pinayagan sila. Nagkaroon po ng eleksyon. At alam niyo po, ang chairman ng United Nations noon, sino po? Sa history. Si Carlos P. Romulo. Sino siya? Pilipino. Nagkaroon ng eleksyon. At nagkaroon po ng tie. May gusto na bumabalik na ang mga Israelita sa kanilang sariling lupa after the diaspora. And then, may gusto naman na may ayaw. Kaya tabla. Parliamentary procedure. There is a need to break the tie. And who will break the tie?
the chairman or the presiding officer. Praise the Lord. Carlos P. Romulo voted affirmative. That's why naging independent nation ang Israel and they are allowed to go back to their own land. Na hanggang ngayon, ayaw na ayaw yung mga mga Arab nations o Muslim nations. Ayaw na ayaw nila yon. Kaya dinidigma nila ang Israel hanggang sa ngayon. May mga digmaan na nangyayari sa Israel, na-atake nila ganito. But because it was being protected by God, hindi po nila kayang talunin. Israel lang ang nakagawa ng 6 days war na nagtagumpay sila. Bakit? Because it was protected by God. Because that is the nation of God na pinili niya. Kaya nga po, kung titignan natin, doon pa lang blinis na ng Pilipinas ang Israel. That's why Philippines is a blessed nation. Amen? Pinagpapala ng Panginoon ang Pilipinas. Kung basyan natin doon sa Genesis chapter 12, gusto mong pagpalain, bless Israel. Paano? Pray for them. Pray for them. Not necessarily na gastos ang pumunta doon. Okay. Okay, last question. How can we ask God to renew our spirit and how does the work of the Holy Spirit encourage us? How can we ask God to renew our spirit? By prayer. Simple lang, di ba? Prayer and live what you pray. Okay. Para ma-renew yan, you need to go back to the Lord, ask forgiveness to your sin. Okay? Dahil yun ang huminder. Bakit kasi nalungkot, nag-grieve ang Holy Spirit sa iyo? There are things that the Holy Spirit can give buksan nga natin ang ating Bible doon sa Ephesians. Okay. Ephesians chapter 5 verse 18 yata yan. Okay. Or 4. Okay. Tulungan mo ako maghanap, Pastora. Ephesians chapter paano natin ma-renew yung ka natin? Okay. Basahin natin sa Ephesians. Okay, nandito. Paano tayo mapuspos sa Espiritu? Okay. Verse 15. Chapter 5, verse 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyan panon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo ang anong kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Paano? Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito, nandun na. Di ba? Paano mapuspos? How to be renewed by our spirit. Doon po sa 18 at sa 19. Sa ating pag-uusap. Meaning to say, let us be spiritually minded. Okay. Pangalawa, doon po, paano, balikan natin, ano pa yung tanong doon? Okay. Yung pangalawa, may kalugtong yun eh. Okay. How does the work of the Holy Spirit encourage us? Paano niya in-encourage tayo the work of the Holy Spirit? Yun namang purpose niya. We will be encouraged pag napuspos na tayo. Yung pagkilos niya sa ating buhay, yung pagpuspos niya sa atin, yung pagbigay niya sa atin ng gifts ng healing, gifts ng discernment, we will be encouraged. That will encourage us na pag nagmumove ang Holy Spirit sa atin. Okay.
Kaya pag napuspos na tayo, doon ka na mapapatatag. What is the purpose of the baptism of the Holy Spirit? To empower us. Di ba? And what is empowering? Encouragement. So yun. Kaya nga sabi sa Acts 1:8, sabi niya, you will receive the Holy Spirit, you will receive the power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness. Paano sila naging na-encourage? Na-encourage sila maging powerful. Nag-preach na si Peter. So yun po yung magiging result. You will be encouraged to do the work of the Lord. And last na yun. Okay. Magtatapos na tayo. Yung tanong na last. Kay Karen. Okay. In other sect, believe in salvation by faith alone. When the only occurrence, faith alone, is in the Bible. Faith alone in the Bible. James says that salvation is not by faith alone. Okay. Sa Ephesians chapter 2, verse 8, sinabi niya doon, for by grace you are saved through faith, not your own good works. Sa James chapter 2, verse 24, sabi niya, faith without work is dead. Parang magkakontra sila. No. The Bible will not contradict each other, but complement with each other. The context in Ephesians chapter 2, ang dinidiscuss doon ni Apostol Pablo is salvation, yung kaligtasan para sa mga hindi paligtas. Kung paano sila maligtas. He is explaining to the Ephesians na naligtas sila hindi sa kanilang mga gawang mabuti. Naligtas sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, not their own good works. Yun ang context noon. Ang kaligtasan nila hindi dahil gumawa sila ng mabuti. Naligtas sila sa biyaya ng Panginoon at naniwala sila sa biyaya ng Panginoon. Kaya they have been born again. Now, ang context sa James, ang kausap niya ngayon doon ay yung mga mananampalataya sa Jerusalem. Ligtas na sila. May faith na sila. Okay. Sinasabi nilang mga Kristiyano na sila. Pero hindi nakikita sa kanilang mga gawa. So, the issue in Ephesians, in the issue of Jerusalem, or in James, ay magkaiba. Okay? Iba yung konteksto doon, ibang konteksto dito sa James. Ang konteksto doon, yung mga hindi mananampalataya, para sila ay maligtas, maging anak ng Diyos, paano? Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos at makakamtan ng biyaya ng Diyos na yon sa pamamagitan ng pananampalataya. The saving faith. Doon naman sa Santiago, natangkamtan na nila yung kaligtasan. Sa pamamagitan ng biyaya, dahil sa biyaya, nakamtan nila ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, hindi naman nakikita sa kanilang mga buhay. Kaya sabi niya, aanhin mo yung sinasabing may pananampalataya ka, wala ka namang gawa. Yun yung sinasabi doon. Kaya pag sinasabi mong may faith ka, dapat may gawa. Kasi balikan natin. 2 Corinthians chapter 5, 17. If anyone is in Christ, he is a new creation, all things, pass away, behold, they become new. May nagpababago sa iyong buhay. Nabago ng iyong buhay. Purihin pong Panginoon, nabago ka na. Okay? Hindi ka na, yung faith mo ngayon, yung mga ginagawa mo, gumagawa ka ng mabuti dahil bunga na ito ng pananampalataya mo. Kaya nga sinundan niya sa Galatians chapter 5, verse 22. The fruit of the Holy Spirit is, gumagawa ka na ngayon ng goodness. Di ba? You are now, mayroon ka ng peace, mayroon ka ng joy, mayroon ka ng pag-ibig. Napakabait mo na. Kindness. Di ba? Nandun na yung 9. Kaya nga po, dito tayo magtatapos. Thank you for that verses. My dear brothers and sisters, if you are really a born-again Christian, dapat nakikita sa buhay mo ang pagkakaiba. Amen. Huwag nating gayahin yung mga mananampalataya na nagsasabing Kristiyano, paglabas nila sa simbahan, hindi na sila Kristiyano. Parang, I have faith. Mananampalataya ko, pero hindi mo nakikita sa kanilang mga buhay. Mas maganda na ipakita mo yung faith mo sa pamamagitan ng iyong mga gawa.
Purihin po ang Diyos. Amen? Magkikita ito. Sabi mo, Pastor, miyembro ako dito, namati ako. Paano namati yun? Ano mo makigimong? Di ba? Sasabihin niya may pananampalataya siya na hindi niya sinusunod yung utos ng Diyos. Mananampalataya ba yun? Sabi niya mananampalataya siya na hindi niya sinusunod kung ano sinasabi ng Biblia. Hindi mananampalataya yun. Kasi pag mananampalataya, maliwanag, balikan natin, pati yung mga question kanina, ang totoong mananampalataya, lead by the Spirit of God. Amen. So, ganun po. So, yun po, Sister Karen, that is the pagkakaiba. Hindi po magkontra ang James 2:24 at Ephesians chapter 2 verse 8. Magkaiba yung konteksto. Gaya rin yung ibang mga parte ng Biblia na parang nagkukontra. Kaya sabi nila, ang mga Bible nagkukontra, hindi. Tignan nyo kasi ang konteksto. Huwag tayong maging Bible cutter. Yung mga iba kasing mga nagbabasa at nag-aaral at nagpapaliwanag ng Biblia, kumukuha lang sila ng isang versikulo. O isang talata, kabanata, okay, talata, kumukuha lang sila. Minsan kumukuha lang sila ng isang salita. Pero hindi nila, bakit ba sinabi ito? Bakit sinabi ito? Diba? Minsan, marami rin kung ano pinagagawa. Kinuha yung iurong mo ang bato. Ginawang kababalaghan yung bato. Iurong mo ang bato. Mga kapatid, ang batong ito hindi. Ano yung batong yon? Sa konteksto, ang batong yon ay takip ng libingan. Wala nang ibang meaning. Nalagyan na ng meaning. Mga kapatid, ang pag-aaral ng Biblia ay dapat tignan natin, magtanong tayo, bakit sinabi yon? Ano yung konteksto? Sino yung kausap? Bakit niya sinabi ito? Paano niya ginawa ito? Kaya makikita natin doon. Doon yung pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi na, nagkukontra, hindi. Doon, balik tayo. Context, read the context, bakit nasabi iyon. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga in-encourage natin, lahat ng mananampalataya, pag magbasa ng Biblia, amen. At pag nagbasa ng Biblia, cover to cover. Yung iba pinagbabawal nila kasi marami silang ginawang mali. Yun ang katotohanan, maging kanlang ko. Pumili lang sila ng verse. Yun ang pinapangalandakan nila kahit hindi yun ang ibig sabihin ng talatang yun. Okay? So, by faith, through grace, by faith, we are saved. Amen. Ligtas na tayo. At dahil ligtas na tayo, ang resulta ng kaligtasan, good works. So, let us close with this. Faith in God equals salvation. Salvation equals, sa equation na tayo, faith equals salvation. Salvation equals good work. Karin pong Panginoon. So, yun po yun. So, thank you for those questions. And sana po makita po natin, ang totoong Kristiyano ay ginagawa niya ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang totoong Kristiyano ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Sa totoo lang po, nung tumanggap ka kay Jesus bilang personal tagapagligtas sa iyong buhay, nung nagsisi ka sa iyong kasalanan, nang sinabi mo, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Maraming bagay ang nangyari sa buhay mo. Ang banal na Espiritu ay nag-indwell na sa iyo. The Spirit of God ay pumasok na sa iyong buhay. Pinabanal ka, ginagabayan ka niya na. At nagkaroon ka na ng bunga ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Naranasan mo na yung kapayapaan, yung kagalakan. Naranasan mo na at nababago ng iyong buhay. Yun ang ebidensya na ikaw ay talagang anak ng Diyos kasi ginagabayan ka. Sa oras pong ito, let us go to our prayer, universal prayer, unified corporate prayer. Let us, tayo pong lahat ay tumayo at alam ko may panalangin tayo. Ito man po ay Q&A night.
But let us just bow down our heads for a moment. And I know na pati sa mga nanonood, may mga panalangin kayo sa Panginoon. Maaring hindi kayo kontento sa mga kasagutan, sa mga tanong, maaring may kulang ang iyong lingkod. Ngunit, hayaan natin na kumilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. The Holy Spirit will lead us to the truth. The Holy Spirit will give us the knowledge and the wisdom. That's why every time that we read the Bible, we will ask the Lord, Lord, guide me by your Holy Spirit to know the truth, and the truth shall set me free. Kaya sa oras pong ito, bawat isa sa atin, hayaan natin na kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kung mayroon kang karamdaman, pagagalingin ka ng Diyos. Dahil yan ang pangako niya. Kung kailangan mo ng proteksyon at gabay, gagabayan ka ng Diyos. Hallelujah. Glory to your name. We worship you, Jesus. We worship you. Dumulog na tayo sa presensya ng Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo. Hayaan natin na maging kaluwalhatian ng Diyos ang ating buhay. Ang puso ko'y dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba. Paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong. Amen. Hallelujah. Daluyan ng walang hanggang mga ngayon at kailanman. Panginoon, yan po ang samo namin. Yan po ang dalangin namin. Manahan ka sa aming mga buhay. Gawin mo ang aming mga buhay na iyong banal na tahanan at dumaloy sa amin ang iyong kaluwalhatian. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katanungan. Panginoon, ikaw pong patuloy na kumilos sa mga tanong na yan. Panginoon, at ang kasagutan patuloy mong ibigay, Panginoon, sa mga kapatid namin at sa amin din, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng paggabay ng iyong banal na Espiritu, sa pamagitan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, sa lahat po na nandirito sa church na ito at lahat po ng nasa online platform, anuman po yung mga kahilingan nila, kung mayroon pong nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman, anumat ano ba yan, Panginoon, pagalingin mo sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Let there be healing right now. Kami po ay nagkakaisang nananalangin ngayon. We are praying for Reverend Eliezer Kidpuan, our district presbyter, O Lord, in Caba. Nasa hospital siya ngayon, Panginoon, dahil po sa sakit ng kanyang puso, sa heart attack. We pray, O God, for miracle. We pray for healing right now in Jesus' name. Panginoon, nakikita mo po ang kanyang kalagayan. At alam mo po mga gawain, Panginoon, na nakaatang sa kanyang mga balikan. We pray for healing right now in Jesus' name and in Jesus' name. Patunayan mong muli, Panginoon, sa iyong mga anak, sa iyong mga lingkod, na ikaw ang Diyos na dakilang manggagamot. We pray for the doctors. We pray for the nurses. We pray, even, O God, sa mga medical equipments, that you will be the one to bless it, O God,
and use it for your glory and honor. Hallelujah. Salamat po sa mga doctors at nurses that you will give the wisdom, Panginoon. You will guide them. Your hand will be with them, O Lord. Gamitin mo sila, Panginoon, in a mighty way. And thank you for the healing, O God, of our dear pastor. Salamat po at sino man po na miyembro ng aming pamilya na may karamdaman, pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maging ang mga nasa online platform na may karamdaman, pagalingin mo. Dakilang Diyos, maging ang mga mahal namin sa buhay na nangangailangan po ng iyong paggabay, ng iyong proteksyon sa iba't ibang lugar. Yung iba nandito po sa Pilipinas, Panginoon, sa iba't ibang dako ng Pilipinas at yung iba na sa iba't ibang sulok ng daigdig. Lord, we pray for your protection. We pray for your guidance. We pray for your blessing in everything that they do. Oh, hallelujah. Salamat po dahil gagabayan mo sila. Salamat po, Diyos. Patatagin mo rin po ang mga mananampalataya na nanghihina. Dito sa iglesyang ito, lahat po ng mga miyembro sa iglesyang ito, O Diyos, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamanda, lahat po ng dumadalo. We are praying that you will be the one to move in a mighty way to their lives, O God. Kung ano man po yung kanilang sitwasyon ngayon, ikaw pong kumilos at patunayan mo sa kanila na ikaw ang buhay na Diyos sa kanilang mga buhay. Sa mga nandito po sa loob ng iglesyang ito na nakikisang mga kabataan, Lord, ang mga mahal na ama't ina nandito ngayon, O Diyos, I pray that you will answer every prayer of their hearts, O Lord. Tugunin mo po ang mga panalangin nila. Patunayan mo po na ikaw ang buhay na Diyos na tumawag sa kanila. Pagpalain mo po ang bawat isang nandirito. At hayaan mo po, Diyos, na makamtan nila ang mga pagpapalang nanggagaling sa inyo. Thank you very much. Bless us, Lord. Bless our church. Ang mga pagtitipon na ginaganap sa iglesyang ito, kumilos ka in a mighty way. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we pray, oh God, our Sunday worship, our Sunday school, Lord, we pray that you will move in a mighty way. Sa oras ding ito, tinataas namin, maging Panginoon, ang Women's National Fellowship. We pray for the needs to be met. Pati na rin po yung mga nagpaplanong pumunta. Ikaw pong magmit ng kanilang pangangailangan. At Panginoon, tunay nga po na madadakil at maluwalhati ka sa fellowship na yan. Thank you very much, O Lord. Ikaw pong kumilos. Tinataas namin patuloy ang mga kabataan ito na ginagamit po to this ministry. Panginoon, ang multimedia team. Thank you, Lord, na ikaw po ang nagbigay ng bigatin sa kanilang mga puso. And continually encourage them that this ministry is a great ministry because, Lord, naipapahayag ang iyong salita hindi lamang sa four corner of this church. But Lord, sa lahat po ng dako ng mundong ito, may mga nakikiisa sa panambahan. And thank you for using this technology. So bless, O Lord, this multimedia team. There are times na nadi-discourage din sila. There are times na, Panginoon, nanghihina sila. But during that time, lift them up to the higher ground of faith. And Lord, even sa mga gadgets na kailangan pa, may puprovide sa pangalan ni Jesus. Thank you very much. Bless us all. And Lord, answer every prayer of our heart. At sa mga nagtanong at sa mga katanungan na amin pong natanggap, Lord, we answer it, but Lord, you will be the one to give the satisfactory answer to their hearts. Thank you, Jesus. We give you all the glory to honor the praises in Jesus' name. Amen. We will get the offering. And shall we sing, Giving Brings a Release. Giving brings a release. Singing. Saan yung offering? Giving, okay, let us march forward and give our offering to the Lord. Giving brings a release. Giving brings a release of signs and miracles. Giving brings a release. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do. Take the step of faith and see what God can do.
Giving brings a release. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa pagkakataon na magpuri sa inyo. Hindi lamang po sa aming mga oras, hindi lamang po sa aming mga talento, ngunit maging sa mga treasures na binigay mo sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil sa mga pagpapala mong material at pinansyal sa aming mga buhay, maging sa mga physical naming buhay, Panginoon, ikaw nagbibigay ng lakas sa amin. Kaya tanggapin mo po ang aming mga handog bilang matamis na samyo, aming pasasalamat, aming pagpupuri, aming pagsamba at pagbibigay kaluwalhatian sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay. Lord, tanggapin mo po ito na aming alay sa inyo. At muli, iniling po namin na patuloy kang kumilos, patuloy mong patunayan ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin, that you are the great providers of our needs. Thank you very much. Bless each one of us. Bless our families, O Lord. At ang mga offering nito magagamit po sa ikaglalagupan ng iyong gawain sa ministeryong ito. Thank you very much. We give you all the glory, honor, and praises. Thank you for your wisdom that you have given to each one of us tonight. And we give you back all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen. Okay.